Naku, Mr. Florent, lalagpas na sa petsa ang edad ng binata mong ito. Kailan ba nito balak na mag-asawa? Dinadaan sa biro na tanong ng auntie ni Ronaldo. Isa sa mga pinakaaayawan niyang kapamilya niya dahil sa taglay nitong lapitin sa chismis at mahilig mang ibaba ng kapwa. Tahimik lamang siyang nangangiti ng sarkastiko at saka hinigo pang kape. Kasalukuyan kasi silang nasa bahay nito dahil may celebration para sa kaarawan ng anak ng kaniyang auntie. Hindi pa siguro handa si Ron. Pwedeng-pwede naman siya mag-asawa kung kailan niya gusto. Tumatawang sagot ng kaniyang ama sa tita niyang pakialamero. Malapit na siyang mag-30. Ang totoo ay wala talaga siyang balak na mag-asawa. Pinalaki siya ng kaniyang ama dahil maagang nawala ang kaniyang ina sa mundo. Habang binata siya, ay nagugol siya sa barkada. At minsan, ay kung sino-sinong babaeng kinakasama niya. Hindi pa niya nararanasang ma-inlove dahil naiisip niyang gold digger naman ng mga babae at ang habol lamang sa kanya ay ang pera niya. Katulad ng mga nauna niyang nakilalang mga babae. Pumunta siya sa mga pinsan na nag-iinom sa labas ng mansyon. Masaya silang nagkakwentuhan lahat hanggang sa bigla ay napahiyaw ang mga tao sa loob ng mansyon. Lahat ay pumasok sa loob upang tignan kung ano ang nangyari. Yung papa mo ron! Sigaw ng mga tao sa loob. Kinabahan siyang lubusan kaya dali-dali pumasok siya sa loob at laking gulat nang makita ang amang nakahandusay sa sahig. Ito ang unang beses na nakita niya ganito ang ama. Dati naman ay sinasabi lamang nito may sakit sa katawan nito. Ngunit nabahala sila dahil nawawala rin daw. Pagdating nila sa ospital ay nanginginig na siya sa posibleng resulta. Pagdating ng doktor ay agad siyang kinausap. Ako po ang anak ng pasyente. Anong sakit ng tatay ko? Tanong niya rito. Mayroong stage 3 leukemia ang papa mo, iho. Pagkakita namin matagal na pala ito. Mabuting dito na muna siya sa ospital na magpagaling. Sabi ng doktor sa kanya. Dok, pero may paraan naman po para magamot yun? Nanghihina ang kaniyang loob habang itinatanong iyon. Hindi ko may papangako dahil mataas ng stage ng sakit ng papa mo, iho. Mabuti dito muna siya at gagawin namin ang aming makakaya upang pahabain pa ang buhay ng papa mo. Sagot nito. Sa itinagal-tagal ng panahon ay parang ito ang unang beses na umiyak siya. Nasasaktan siya habang nakikita ang kalagayan ng ama na nakahiga sa kama ng hospital. Lumipas ang 2 araw, halos gawin na niyang bahay ang ospital dahil doon na siya dumediretso at natutulog pagkatapos sa trabaho upang bantayan ng ama. Gising na ito. Anak, magpahinga ka naman minsan. Sabi ng ama niya habang pinapanood siyang nagtitipa sa laptop. Pa, ikaw pong magpahinga. Balik niya rito. Anak, sana bago ako mawala, ay bigyan mo na ako ng assurance na magkakaanak ka at mamanahin niya ang kumpanyang ipinapatayo ng lolo ko. Bigla ay sabi nito. Natigilan si Ronaldo sa narinig at agad na lumapit sa ama. Pa, huwag mong sabihin yan. Hindi ka mawawala. Lumapit siya at naupo sa tabi nito. Mapait lamang nang ngumiti ang kaniyang ama. Patanda na ako, anak. May sakit. Hindi mo masasabing mabubuhay pa ako sa loob ng 3 taon. Gusto kong bago ako mawala ay malaman kong may mag-aalaga sa iyo, anak. At mamahalin ka niya ng sapat na higit sa pagmamahal namin sa iyo ng mama mo. Ipapasa mo sa magiging anak mo ang kumpanya, anak. Pinaghirapan nito ng mas nauna mong lolo. Pa, gagaling ka po. Huwag kang magsalita ng tapos. Sabi pa niya. Anak, miss ko na ang mama mo. Kapag nakita kami sa langit ay gusto kong ikwentong nahawakan at nasilayan ko ang apo ko sa iyo. Kailingan ko to sa iyo, anak. Napakasinsero ng boses ng ama niya. Hindi niya maipaliwanag kung ano ba dapat ang maramdaman. Bakit hindi mo po sa akin sinabi kaagad ang sakit mo? Napakahina ng kaniyang boses. Gusto niyang magalit sa ama dahil sa pagtago nito nagsakit ngunit hindi niya rin magawa. Sikreto ako nagpapagamot ron. Ngunit sadyang mapaglaro ang tadhana. Huwag ka mag-alala, anak. Hindi naman ako takot mawala. Ang ikinakatakot ko ay baka maiwan ka ditong walang kasama sa buhay. Ayaw kitang iwan mag-isa, nak. Dagdag nito. Papa, tama na po. Yun lang ang nasabi niya. Nasasaktan siya sa mga binibitawang salita ng ama kaya ayaw na muna niyang marinig ang mga ito.
Kinabukasan, may mga mahahalagang trabaho sa kumpanya kaya kailangan niyang pumasok. Ang mga pinsan niyang dalaga ang nagbabantay sa kanyang ama tuwing may pasok siya. Kasama niya ang isa sa niyang pinsan na lalaki na pumasok sa trabaho. Traffic ngayon sa kalsada kaya medyo kumukulo ang dugo niya. Dinagdagan pa ng mga pulubing na mamalimos sa gitna ng traffic. Wala bang mga bahay itong mga to? Bakit ayaw nilang paalisin itong mga pulubing ito sa daan? Kung nagdadrive lang ako, nasagasaan ko na yung mga yan eh. Reklamo ng pinsan niyang si Miguel. Migs. Suway niya sa pinsan gamit ang pagalit na boses. Natahimik naman ito kaagad. Bigla ay lumapit na ang batang pulubi sa kanila at nagsimulang katukin ang pintuan ng kotse. Buisit. Inis na bulong ni Miguel sa sarili. Pinagbuksan niya ng bintana ang pulubi at basta na lamang itinapon ng mga barya sa kalsada. Sanay na siya sa ganitong ugali ng kaniyang pamilya. Aminado siyang karamihan sa kaniyang pamilya ay matapobre. Ngunit kakaiba si Ronaldo. Kahit galit siya sa mga gold digger na babae, ay hindi niya kayang mangmaliit ng mga mahihirap. Namana niya yon marahil sa kaniyang ina. Wala siyang nagawa kundi panoorin ang batang nakangitipang pinulot ang mga barya sa kalsada. Wala naman kasi siyang magagawa sa pagiging matapobre ng mga pinsan niya. Lumaki kasi sa talaga itong malalaki ang ulo dahil sa yaman. Aba, tinulungan pa talaga. Tumatawang sabi ni Miguel nang makitang may babaeng lumapit sa batang pulubi at tinulungan nitong pulutin ng mga barya. Muntik pa nga nila itong sagasaan sa irita ng lalaki. Lumingon din siya doon at nakita nga niya ang mukhang malinis namang babae at tumutulong sa namumulot ng barya. Pagkatapos ay binigay din sa bata ang napulot. May dala itong bag at inilabas ang isang box ng pagkain at ibinigay sa batang pulubi. Kitang-kita ni Ronaldo ang matatamis na ngiti sa mukha ng batang pulubi na ikinagalak niya. Pagkatapos ay tumakbo sa gilid ang bata at mabilis na binuksan ang pagkain at mukhang nagutom na gutom. Pagkaharap ng babae ay nagmistula siyang nakulam sa ganda nito. Simple lang ang babae. Bagay na bagay sa mukha nito ang matatamis nitong mga ngiti. Sinabayan pa ng mahihinang paglipad ng buhok nitong mahaba. Natigilan siya sa pagtitig ng bumusina ang nasa likuran nilang kotse dahil umusad na pala ang nasa harap niyang kotse. Paglingon niyang muli sa kung saan nakatayo ang babae ay nawala na agad ito. Lumipas muli ang 2 linggo. Nasa ospital pa rin ang kanyang ama at nagpapagaling kaya naman naisipan niyang bumili ng mga pagkain sa labas ng kumpanya dahil uuwi na rin naman siya. Hindi na niya sinakyan ang kanyang kotse dahil traffic. Napadpad siya sa mga bilihan ng prutas. Hindi siya makapunta sa mall dahil malayo. Isa pa, ay hindi nga niya ginamit ang kotse niya. Samantala nakaramdam siya ng awa tuwing nakikita ang mga pulubi sa gilid na namamalimos. Lalong-lalo na ang mga matatanda sa kanila. Kumuha muna siya ng barya sa kaniyang bulsa at ibibigay na sana iyon sa matandang lalaki ngunit naunahan siya ng pamilyar na babae. May dala itong lunchbox at nakangiting ibinigay sa matanda. Ngumiti naman ang matanda sa dalaga na mukhang masayang-masaya sa natanggap. Lumapit kaagad si Ronaldo sa kanila at ibinigay naman ang barya sa matanda. Humarap ang dalaga sa kanya. Hindi nga siya nagkakamali ng iniisip. Ito ang babaeng nakita rin niyang tumulong sa batang pulubi noon. Nagtama ang kanilang mga mata. Hindi maintindihan ni Ronaldo kung bakit tila linta ang mata ng dalaga na hindi niya magawang takasan at iwasan. Mauna na ako, Lo. Mag-ingat ka po palagi rito. Maging ang boses ng dalaga, ito ay tila instrumento sa ganda ng pandinig ni Ronaldo. Mag-iingat ka rin, Iha. Maraming salamat dito. Naway palagi kang protektahan dahil sa kabaitan mo. Nangihinang boses ng matanda. Ngumiti ito sa matanda at kay Ronaldo bago tuluyang umalis. Salamat, Iho. Naway protektahan ka rin ng may kapal sa pang-araw-araw mong buhay. Maraming salamat. Tila naiiyak pa ang matanda habang sinasabi iyon. Mas lalo siyang naawa kaya dinagdagan na lamang niya ang bigay. Binigyan niya ito ng 1,000. Ito pula, pabili niyo ng maraming pagkain. Ngumiti si Ronaldo. Nako, maraming salamat talaga, Iho. Hindi ito matigil sa pagpapasalamat. Ngumiti siya ng malawak. Lo, gusto ko lang sanang itanong. Kilala niyo po ba yung babaeng yun? Babae? Sinong babae, Apo? Tanong nito. Ang babaeng nagbigay sa iyo ng pagkain, Lo. Gusto ko po siyang makilala kung tutulungan mo po ako.
Seryosong sabi niya. Si Jelay. Siya si Jelay. Matagal na niya kaming tinutulungan dito. Hindi siya dadaan dito nang walang ibinibigay sa amin tuwing naabutan niya kami rito. Napakabait na bata. Nangingiti ang lolo habang ikinikwento iyon. Napapatango naman si Ronaldo. Yun ba ang alam mo tungkol sa kanya? Tanong niya pa. Iho. Pasensya ka na. Wala kasi siya sinasabi dahil kami palagi ang kinakamusta niya. Sagot nito. Ayos lang pulo. Maraming salamat. Mag-ingat ka po lagi rito. Sabi niya bago tuluyang umalis. Kinabukasan, hindi siya pumasok sa opisina dahil binantayan niya na lamang ang ama sa ospital maghapon. Naisipan niyang bibili muna siya ng makakain sa labas kaya lumabas na muna siya. Isa pa, mabilisan naman siya sa labas. Paglabas niya ng gate ay napansin niya ang kotseng pinalilibutan ng mga batang pulubi at kahit mga batang naglalaro lamang. Habang papalapit ay napansin niyang may babaeng nakakap dahil sa init at nakangiting ibinibigay sa mga bata ang isang lunchbox ulit. Parang tumibok ang kaniyang puso nang makilala kung sino ang babaeng iyon. Iyon pala si Jelay. May mga kasama ito sa kotse at tumutulong din mamigay ng lunchbox. Pakiramdam niya ay kumpleto na ang kaniyang araw dahil nasilayan lamang niya si Jelay. May gusto siyang gawin higit pa rito ngunit sa ngayon ay naiisip niyang hindi muna ito ang tamang oras para doon. Pagkatapos niyang bumili ng pagkain, ay napadaan siya sa kung saan nakapwesto kanina ang kotse. Tumitig pa muna siya doon. Napansin niyang nahulog na bagay sa kalsada kaya mabilis niya yung kinuha. Nang makita niya ay ID pala ito. Janeline Kyle Ramos. Iyon ang pangalan ni Jelay dahil litrato nito ang nasa ID. Bumalik agad siya sa ospital dala ang ID. Mabilis niyang hinanap ang contact details at mabuti ay may number doon. Agad niya itong tinawagan. Naglipas ng 5 ring ay nasagot ang tawag. Hindi niya maintindihan kung bakit parang kinabahan siya. Hello? Sino po to? Nakakaginhawa siya nang marinig ang boses na ito. Hindi niya nakalimutan ang tono ng boses ni Jelay kaya kabisado na niya ito. Naihulog mo yung ID mo sa harap ng ospital. Ikaw ba si Jeneline Kyle Ramos? Pagmamaang-maangan niya kahit alam niyang ito nga siya. Napapasapo tuloy siya sa noo dahil hindi niya na maintindihan ang ginagawa niya. Ito ang unang beses na pakiramdam niya ay nasisiraan na siya dahil sa isang babae. Oo, ako po yun sir. Buti naman po ay nakita niyo, kaya pala kanina ko pa hinahanap. Maraming salamat po. Tila nakikita niyang nakangiti na naman ito habang sinasabi ang mga yon. Paano mo ba ito makukuha? This is important. It's a student ID. Sabi pa nito, pinilit niyang gawing cold ang tono upang hindi nito mahalatang nais niya talagang makita ito. Nakawin na kasi ako sa ngayon sa amin eh. Pwede bukas na lang? Diyan sa ospital ka na ba pupuntahan? Tanong nito. Bigla ay napangiti si Ronaldo at nakaisip ng magandang plano. Isasend ko sa yung address. Sabi niya bago tuluyang patayin ang tawag. Pakaramdam niya tuloy ay hindi na siya makapaghintay para bukas. Mabilis na lumipas ang oras. Ito na nga ang araw ng pagkikita nila. Tinawagan niyang muli ang kanyang pinsan upang magbantay sa ospital ay okay lang naman ang mga ito sa pagbabantay dahil wala naman daw silang pinagkakaabalahan. Papa, alis na po ako ha. Huwag kakalimutan lagi ang pagkain at gamot. Paalala niya sa ama. Ayos lang ako anak. Mag-ingat ka. Sagot nito. Sa sobrang excited niya ay alauna pa lang ay nasa venue na siya. Sigurado niyang mamahalin at maganda ang lugar na pagkikitaan nila. Kinuha na rin agad niya ang menu ng restaurant para makapag-order na ng pagkain dahil naiisip niyang wala ng takas pa si Jelay kapag naihanda na ang maraming pagkain sa lamesa. Sinabihan niya rin ng waiter na ihanda ang pagkain kapag dumating na ang kasama niya sa lamesa. 2 oras nang lumipas at wala pa rin si Jelay. Ang sabi kasi naman niyang oras ay 5:00 at nandito na siya sa venue ng 1:00 pa. Tuloy ay napasapo na naman siya sa noo. Ano ba itong ginagawa mo ron? Ikaw po ba to? Naiinis na niya. Halos hindi na niya makilala ang sarili dahil sa mga isipin niya. Ano bang pinakain sa kanya ni Jelay at nagkakaganti siya kahit wala naman silang usapan. Pakaramdam niya ay kailangan niyang gisingin ang sarili sa kahibangan. Naiisip niyang aalis na muna siya at magpapalit na lamang upang isipin ni Jelay na cool lamang siya. Tama, tumayo siya mula sa pagkakaupo at inayos ang sarili.
Masyado sigurong halata at siyang makipagkita rito. Kaya kailangan, cool lamang. Ngunit aktong aalis na siya nang biglang may pumasok sa entrance ng restaurant. Pasikretong bumilis ang pagdibok ng kaniyang puso nang makita si Jelay na hinahanap siya. Hindi nga pala nito siya kilala. Ngunit siya lang naman kasi ang nag-iisang lalaki na nakaupo sa lamesa na walang kasama. Buong akala niya ay uupo si Jelay sa harap niya ngunit doon pa siya pumunta sa likuran niya. Nagtataka siya. Tinignan niya ang oras. 4:00 pa naman. Lumipas ang 5 minuto at wala pa ring nangyayari kaya hindi na niya napigilan pa at siya na ang pumunta sa kinauupuan ni Jelay. Miss, Na palunok siya nang humarap si Jelay sa kanya. Napaka-effortless ng ganda nito. Ang mga mata nito'y tila hiniram sa mga anghel. Nadagdagan pa ang mga panghihina ni Ronaldo na ngumiti ito. Ang pangunahing hindi niya makalimutan kay Jelay. Po? Inosente nitong tanong sa kanya. Napakamot siya sa noo. Nabubwisit siya kung bakit siya natatanga ngayon. Ang kapal na mukha niya pagdating sa ibang tao ngunit pagdating dito kay Jelay ay bigla na lamang siyang natitiklop ng hindi niya naintindihan. ikaw marahil si Jenilyn? Inilabas niya ang kunwari ang ID at pinagkumpara ang mukha nito sa ID at sa personal upang hindi mahalatang matagal na niyang kilala ito. Opo, ikaw pala sir ang nakapulot ng ID ko? Maraming salamat po. Tumayo kaagad siya at nagbow pa ng kaunti. Napaka-cute talaga niya, sabi ni Ronaldo sa sarili. Oh, mabuti at nakita ko. Dahil importante siguro to sa'yo. Sabi niya pa, "Nako sir, maupo ka po muna. Bakit hindi ka po mag-order ng pagkain? Baka nagutom ka na po." Nag-aalalang sabi nito. Sekretong napangiti si Ronaldo tsaka nga naupo sa harap nito. Hindi pa niya binibigay ang ID kay Jelay. 2 snap ng kamay ang ginawa niya tapos bigla na lamang nag-serve ng pagkain ng waiter. Halata ang gulat sa mukha ni Jelay lalo nang mapansin ang dami ng pagkain. "Para sa atin po to, sir?" Takang tanong niya. Dinamihan na niya ang pag-order, marami itong pagpipilian ng pagkain. Pili ka lang ng kakainin mo. Sabi pa niya, "Naku sir, nakakaya naman. Bala ko ngang ako ang magbabayad sa kakainin mo dahil ako ang may kailangan sa'yo." Sabi nito na halatang natataranta. Mukhang na-pressure si Jelay. Ayos lang. Isa pa, nagugutom na din naman ako. Walang kaso sa akin kung sabay tayong kakain. Pagsisinungaling niya dahil ang totoo ay planado niya ang lahat. "Maraming salamat po talaga sir." Sabi niya pa. Tumingin siyang muli sa oras. Tsaka pa ito nag-5:00. "Matagal ka po bang naghintay rito? Pasensya na po talaga. Akala ko po ay ako ang magpapaaga." Nahihiyang sabi nito. Kararating ko lang din nang dumating ka. Sabi pa niya. Tsaka nagsimulang magsali ng juice sa kaniyang baso pati na rin sa baso ni Jelay. "Sir, baka nakakaabala na po ako sa inyo." Nag-aalalang sabi niya. Sa isip-isip niya ay paano siya makakaabala sa kanya kung kahapon pa lamang ay excited na siya para rito. Wala rin naman akong masyadong gagawin kaya walang problema. Kumain na tayo. Sabi niya na lamang. Nagsimula na nga silang kumain ng walang usap-usap. Masaya siya dahil halatang napaparami ng pagkain si Jelay. "Sir, hindi po natin ito kaya ubusin." Biglang sabi ni Jelay na mukhang nangihinayang sa pagkain. Ayos lang. Kainin mo lang gusto mo. Sagot niya. "Sir, wala ka po bang gagawin dito? Baka pwedeng may take out ko po?" Bigla ay tanong nito. Napatingin naman siya dito. Walang problema. Para sa atin naman talaga tong lahat. "Ibabalot ka na lang po to sa bahay. Total, hindi naman sila nagagalaw. Sayang din kasi eh." Sabi pa nito. Ibabalot? Para saan? Tanong niya. "May kakilala po kasi ako mga bata sa amin na mga nangihingi ng pagkain. Tuwing nakikita ko sila ay hindi ako matiis na hindi makapagbigay ng kahit na ano. Kaya sa kanila ko na lamang ibibigay." Sabi niya. Parang mas lalo tuloy lumalim ang nararamdaman ni Ronaldo sa kanya. Sa tingin mo ba ay magkakasya tong lahat sa kanila? Tanong niya pa. "Hindi ko po alam sir pero tingin ko naman po ay paghahati-hatian nila." Sagot nito. Excuse me? Sabi niya. Dumiretso kaagad siya sa counter upang mag-order ng mas maraming pagkain. Na-request din niyang ipabalot ang mga yon sa isang lunchbox. Bumalik kaagad siya sa lamesa na naabutan si Jelay na tumigil na sa pagkakain dahil mukhang busog na ito. Marami bang pagbibigyan mo tong pagkain? Tanong niya kaagad. "Hindi naman po kasi ito magkakasya kung marami ang pagbibigyan ko sir."
Sagot nito. Huwag mo na akong tawagin sir. Ronaldo na lamang o kaya Ron. My family used to call me that. Sabi niya. Ay, oo nga po pala. Hindi po pala ako nakakapag-introduce ng mabuti. Ako naman po si Jeneline. You can call me Jalay na lang po. Sabi niya habang nakangiti. Nakaka-inlove talaga itong ngiti niya. Sabi niya sa sarili. Saan mo balak ipamigay itong mga pagkain? Tanong niya. Ito na ang magandang oportunidad upang makasama ito ng mas matagal. Marami akong kakilala sa palengke. Kung tutuusin ay nakasayanayan na nila ako ron. Nakangiti pang aniya. Naiisip ni Ronaldo na baka hindi siya nito maalala noong magkita sila sa palengke. Sama na kita? Halos ilang segundo rin ang lumipas bago nagawang sabihin yon ni Ronaldo. Gulat naman ang reaksyon ni Jelay sa narinig. Sigurado ka po ba? Kaya ko naman pong gawin yun ng mag-isa pa. Baka mamaya ay may trabaho ka palang gagawin? Panigurado ni Jelay. Natatawa na lamang si Ronaldo sa kanyang isip. Hindi alam ni Jelay na ginawa talaga ni Ronaldo ang araw na itong bakante dahil sa kanya. Wala akong gagawin, Jelay. Gusto ko rin makatulong sa kapwa. Matagal ko nang gustong gawin yun. Sabi pa niya. Hindi totoo ang kaniyang sinabi. Hindi niya naisip kailanman na gusto niyang tumulong sa kapwa. Ang tanging alam lamang niya ay magkaya ang kaniyang pamilya at maging mabait na lang sa mga mahihirap. Ngunit nang makita niya si Jelay ay doon nagsimula ang isiping maganda pala ang tumulong sa mga ito. Si Jelay ang nagbigay sa kanya ng ganong isipan. Kung ganon, wala pong problema sir. Mas lalo itong napangiti na ikinagalak niya. Gustong-gusto niyang tanungin ng marami pa si Jelay ngunit naiisip din naman niyang hindi ito ang magandang oras para doon dahil masyadong madali at baka mahalata pa siya ni Jelay nito. Kung ganon, lumakad na ba tayo? Kuya Ron? Natatawang tanong ni Jelay dahil hindi siya sigurado kung ano ba ang dapat na itawag nito sa kanya. Halata naman kasi ang pagiging mas matanda ni Ronaldo. Kuya? Parang gusto na lamang mapamura ni Ronaldo. Gusto niya ito ngunit tatawagin lamang pala siya nitong kuya. Pambihira. Ronaldo na lang. Masyadong formal lang kuya. Kalmadong anya na mukhang epektibo namang palusot. Okay, Ronaldo. Na-awkward na sabi nito. Tinawag niya ang waiter upang ipabalot ang mga hindi niya nagalaw na pagkain. Pagkatapos ay nagulat si Jelay nang iserve muli sa kanila ay ang dami na nung supot na pagkain na mukhang ipapamigay sa isang barangay. Ala, in-order mo tong lahat? Takang tanong ni Jelay. Oo. Kaya nga gusto kitang samahan eh. Sabi niya na lamang. Kahit ang totoo'y excited na siyang samahan ito. Grabe ang dami. Paniguradong malaki ang nagastos mo. Maraming salamat talaga. Paniguradong magagalak sila ng husto. Nagtatalon si Jelay ng kaunti dahil sa tuwa. Halos yakapin na nito si Ronaldo. Ngunit ang totoo ay gustong tulungan ni Ronaldo si Jelay na mas makatulong pa ito sa mga mahihirap. Ayaw niyang kunin lahat ng credits. Dapat kay Jelay mapupunta lahat ng recognition. Gusto ko lamang din makatulong kagaya mo. Sagot niya. Sinamahan sila ng mga staff sa labas upang tumulong dalhin ang kanilang mga order. Sumabay ka na sa akin. Sabi niya, okay lang po ba? Tanong nito na parang nag-aalinlangan. Oo naman. Parehas naman tayo ng pupuntahan. Isa pa, drop the po now. Sabi niya. Napaisip naman siya. Naiisip din naman ni Jelay ba na nga. Tama nga naman. Parehas lang naman sila ng pupuntahan. Masyado rin nakakahiya pero may point naman. Parehas lang naman tayo ng pupuntahan. Sagot na lamang nito. Lihim siyang napangiti tsaka nagpaumunang maglakad sa kotse. Pilit niyang tinatago ang pilit ding kumakawalang mga ngiti sa kanyang labi. Pinagbuksan din niya ng pintuan si Jelay. Pagkatapos ilagay ng mga staffs ang mga order sa kotse ay sumakay na rin siya. Pakiramdam niya ay panalo siya sa araw na ito eh. Hindi ka ba busy ngayon? Wala ka bang gagawin? Tanong niya pagkasakay niya sa driver's seat. Wala naman. Natapos na ako sa trabaho kanina umaga. Nagpaalam lamang ako sa boss ko kung aalis ako ngayong hapon. Kaya walang problema. Sagot nito. Trabaho? Gusto niyang itanong kung saan ito nagtatrabaho. Hindi niya maintindihan pero gusto niyang malaman ang maraming impormasyon tungkol dito. Nagtatrabaho ako bilang isa sa mga cashier ng isang restaurant. Sagot nito. Hindi siya nasatisfied sa sagot nito dahil gusto niyang malaman kung saan ito nagtatrabaho, hindi kung ano ang trabaho nito. Naiisip niyang tanungin na lamang niya ito mamaya. Ikaw ba? Sa dating mong yan ay hindi ka mapagkakamalang mayaman ka. Tanong nito sa kanya. May kaya lamang sa buhay.
CEO ako ng kumpanya ng papa ko. Napapangisi siya. Gusto tuloy niyang magyabang ngunit naiisip niyang masyadong mabait itong si Jelay at baka ma-turn off pa ito kapag nagyabang siya. Wow, bigatin ko naman pala eh. Pero teka lang, baka mamaya ay girlfriend ka pala or may girlfriend ka pala at nakita ko rito. Baka mamaya ay mapagkamalan akong naputol ka agad ang sasabihin ni Jelay nang sumingit siya. Wala akong asawa, girlfriend. Sabi niya habang pinapaandar ang kotse, tsaka na ito pinalarga. Nakangisi siyang humarap kay Jelay. Available pa. Natawa si Jelay dahil sa panghuli niyang sinabi. Available? Ulit nito. Available. Single. Ganun. Ikaw, available ka ba? Hindi na talaga niya makilala ang sarili. Pakiramdam niya ay ang corny ng mga pinagsasabi niya. Single but not available. Tumawa ito. May nang hinayang sa loob-loob niya. Bakit naman? Study first pa rin ba? Tanong niya. Naalala niya ang student ID nito. Marahil ay estudyante pa ito. Graduate na ako. Last 5 months. Hanggat hindi pa ako nakakasecure ng trabaho ay hindi na muna ako papasok sa isang relasyon. Iniintay ko pa na ang result ng board exam ko. Gusto ko kapag may nobya na ako, ay kaya ko na rin magsustento sa sarili ko. At sa karelasyong papasukin ko. Ngumiti ito na parang ang ganda ng naiisip. Napamangha na naman tuloy nito si Ronaldo. Okay, hintayin ko na lang. Natigilan si Jelay sa narinig tsaka takang napaharap sa kanya. Pigil na pigil siyang huwag gumiti dahil sa mga kalokohang pinagsasabi niya. Ano? Parang nahihirapan sa pag-process si Jelay sa narinig. Hindi na lamang sumagot si Ronaldo at nag-focus sa pagdadrive. Naiisip niyang asawahin niya pa rin ito kasama niya sa kotse. Kaya kailangang safe silang dumating kung saan sila dapat pupunta. Tanging ang musics lamang sa kotse ang nagsisilbing ingay sa pagitan nila dahil pareha silang natahimik. Nang marating nila ang palengke na malapit lang din pala sa kumpanya ni Ronaldo. Tara na, sabi ni Jelay. May dala pala itong plastic sa kaniyang maliit na bag upang paglagyan ng mga pagkain. Naglabas sila ng halos 20 na pagkain upang ipamigay. Paglabas ni Jelay sa kotse na may dalang pagkain ay nagsitakbuhan ng mga batang pulubi papunta sa kanya. Mas lalong napangiti si Jelay na makita ang malalawak ng ngiti sa mga bata. Ubusin niyo yan ha, galing yan kay Kuya Ronaldo niyo. Sabi nito sa mga bata pagkatapos nilang makakuha. Kumaway sila kay Ronaldo ngunit gulat siya nang biglang lumapit sa kanya ang mga bata. Maraming salamat po kuya, gabayan ka po sana ng ating may kapal. Maraming salamat po Kuya Pogi. Kuya, bagay po kay Ate Jelay. Ikaw po ba yung boyfriend niya? Sa lahat ng sinabi ng mga bata ay dito lamang siya natuwa. Sa isang ito na halatang makulit na bata. Naupo siya at natawa sa tanong ng inosenteng bata. Tingin mo ba talaga ay bagay kami ni Ate Jelay mo? Tumingin siya kay Jelay na abalang namimigay ng pagkain at sa mga matatandang nasa gilid. Oo naman po. Gwapo ka po at maganda sa Ate Jelay. Pero para ka pong kuya. Natatawang sabi ng bata. Sira ka rin eh. Natawa na lamang si Ronaldo. Gusto po ni Ate Jelay ng lalaking matulungin at mabait. Natatawa ang bata habang ibinubulong yon sa kanya at dali-dali nang tumakbo palayo. Hindi tuloy maalis-alis ang ngiti sa labi ni Ronaldo ngayon. Sa isip-isip niya ay bago na naman siyang misyon. At iyon ay ang maging mabait at matulungin. Pagkatapos nila, nag-insist na rin siyang ihatid ito sa kanilang bahay. Tutal, ang natitirang pagkain pala ay ipapamigay nito kung saan ito nakatira. Inirarason niyang gusto niyang makatulong pero ang totoo ay gusto lamang nitong malaman kung saan ito nakatira. Malapit lang naman iyon kaya narating nila agad. Nakabukas ang bintana ng kotse habang ibinibigay ni Jelay ang mga pagkain sa mga nadadaanan nilang mga batang pulubi. Napapangiti naman ito at nahahawa rin si Ronaldo doon. Pagkaubos ng pagkain ay pinuntahan na agad nila kung saan ang nirerentahan nitong kwarto. Maraming salamat po talaga sa pagtulong Ronaldo. Nadadalawang isip pa ito sa pangalan niya. Parehas na silang nakababa ngayon. Walang kaso sa akin. Masaya ako makatulong. Kasama ka. Ngumiti siya sa huling sinabi. Halata naman na ang kaguluhan sa ekspresyon ni Jelay. Kinuha na lamang niya ang ID nito. Ito na palang ID mo. Huwag mo na ulit ilalaglag yan. Maraming salamat talaga. Hindi ko alam kung paano kita mapapasalamatan ng lubos.
Hindi mo man lang ako hinayaan na makabawi. Natatawang Anya. Nakaisip na naman siya ng plano. Ako, may naisip ako kung paano ka makakabawi sa akin. Lokong ngiti niya. Talaga? Paano ba? Seryosong tanong nito. Nahihiya kasi ito dahil bukod sa ito na nga ang may kailangan sa kanya ay siya pa ang nanlibre at naghatid dito sa bahay. Ulitin natin ang ginawa natin ngayon sa susunod na araw. Ngumiti siya. Walang problema. Yan lang pala eh. Isama ko na rin ang organization ko kung ganun. Sabi nito. Walang problema. Importante ay nandun ka. Sabi niya. Pero hindi ko alam kung kailan. Siguro weekdays dahil doon madalas pwedeng mag-absent sa trabaho. Sabi nito. Kung ganoon, bakit hindi na lang tayo magpalitan ng number para magkausap tayo kung kailan ba natin gagawin? Tuwang-tuwa talaga si Ronaldo tuwing nakakaisip siya ng magandang ideya. Ay, oo, pwede naman. Sabi nito. Kukunin na sana ni Jelay ang kaniyang cellphone ngunit mas naunang ilahad ni Ronaldo ang cellphone niya. Ikaw na lamang ang maglagay ng number mo. Sabi niya. Sinunod naman yun ni Jelay. Ngiting panalo siya nang makuha ito. Pinangalanan niya itong Crush. Ako na lang magte-text sa'yo. Dagdag niya. Walang problema. Sige na, paggabi na. Baka hinahanap ka na sa inyo. Sabi nito. Sige, good night. Ngumiti si Ronaldo ng banayad na ikinatulala nito. Good night. Matagal bago ito nakasagot. Umalis na kagad si Ronaldo na parang nanalo sa loto. Tuloy ay nakangiti siya buong araw at pansin din yun ng kanyang ama kaya madalas na siyang asarin nitong in love. Naiisip niyang baka nga ay na love at first sight siya kay Jelay. Ngayon lamang kasi siya nakakilala ng maganda, matalungin at mabait na babae. Tuloy ay kahit sa panaginip niya ay pumasok pa rin si Jelay. Para na itong linta sa kaniyang utak. Nang hindi na niya matiis, ay binigyan niya pa ang kaniyang sekretary na hanapin kung saang restaurant nagtatrabaho si Jelay. Para natuloy maluloko ang sekretary niya dahil sa request niya. Kilala kasi itong masungit at istrikto sa opisina, kaya hindi nila inaakalang magbibigay ito ng trabaho at tungkol pa talaga sa babae. Isang araw pa lamang ay nahanap na niya kung saan nagtatrabaho si Jelay. Kinabukasan ay pumunta kaagad siya kung saan nga ito nagtatrabaho. Isa pala itong coffee shop, kaya magandang tambayan ng lugar. Ma'am, isang macchiato tea flavor. Sabi niya sa counter. Napangiti naman siya nang maabutang si Jelay ang nasa counter. Nakasuot ito ng itim na t-shirt at hairnet. Kahit sa simpleng ganitong suot nito, ay napakaganda pa rin nito. Sige po, pangalan niyo po? Tanong nito habang abala sa pagsusulat sa bottle ng tea. Ron na lang isulat mo. Sabi niya. Seryoso naman itong nagsusulat sa bote hanggang sa ma-realize nito ang boses at pangalan ng lalaki. Ron! Yes, dito ka pala nagtatrabaho. Ngumiti siya at nagkunwaring hindi alam na dito ito nagtatrabaho kahit ang totoo'y halos tanggalin niya ang mga empleyado niyang hindi mahanap kung saan nagtatrabaho sa Jelay. Oo, teka, baka gusto mo ng specialty ko. I know one way para mas lalong maging masarap ang macchiato coffee mo. Nangingiting sabi nito. Sure. Nakangising Anya. Hintay mo na lang, sabi nito at itinuro ang mga lamesa. Sige, hintayin kita. Makahulugang sabi niya, tsaka nangising tumalikod upang maghanap ng table. Naisip pa talaga niya umupo sa harap ng counter kung saan kitang-kita niya si Jelay. Nagtataka man ay ginawa pa rin ni Jelay ang order nito. May specialty siyang coffee at hinahayaan naman ito ng management. Isa pa, nagpapadagdag ito ng bayad sa counter ngunit dahil si Ronaldo na ito ay hindi na. Libre na lamang. Abala si Ronaldo sa pagtitig sa kanya at halata namang tila nababala si Jelay dito. Isa pa ay hindi magawang magtrabaho ni Jelay mabuti dahil sa mga titig ni Ronaldo. Isinerve na nga sa kanya ng waiter ang coffee niya. Masarap nga ang specialty nito. Tama ang lasa ng macchiato at mayroon pa itong jelly na sakto sa timpla ng kape. Kailan ka available? Tanong niya pagkatapos niyang uminom ng kaniyang coffee. Lumapit siya kaagad kay Jelay. Hindi ko pa alam eh, pero sigurado kong pwede sa weekend. Pwede, doon na lang ako bumawi. Tanong nito. Walang problema. Masarap ang specialty mo. Keep going. Kumindot pa siya sa dalaga na halatang natatawa sa mga pinagagawa niya. Mabuti at nagustuhan mo, sagot nito. Kinabukasan, paggabi na ito ang inaisipan niyang pumunta ulit sa coffee shop. Ngayon ay may dala na siyang bulaklak. Buo na ang kaniyang loob.
Gusto niya talagang ligawan si Jelay. Siya lamang ang babaeng gusto niyang makasama at magdala ng kaniyang mga anak. Gusto niyang magiging mga anak niya ay mamanahin ang kabaitan ni Jelay. Ngunit ang problema ay nahihiya naman siya. Hindi niya magawang pumasok dahil maraming customers at busy silang lahat. Ano bang nangyari sa'yo Ron? Hindi na ikaw to. Bulong niya sa sarili na parang nasisiraan na. Halos 2 oras din siyang naghintay sa labas. Laking pasasalamat na lang niya nang magsilabasan na ang mga staffs. 8:00 pala nagsasara ang coffee shop. Kinakabahan na siya. Ramdam niya ang panginginig ng kamay. Hindi niya alam kung uuwi ba siya o tutuloy. Nakakainis. Hindi dapat ganito ang nararamdaman niya. Ngayon lamang siya umakto ng ganito. Ron! Anak nang, Napamura siya nang bigla siyang tawagin ni Jelay. Tinapi kasi siya nito sa balikat. Ron, anong ginagawa mo rito sa gantong oras? Close na ang coffee shop. Takang tanong ni Jelay. Napapalanok siya at mas lalong kinabahan. Jelay, para sa'yo. Mabilis niyang inabot ang bulaklak kay Jelay. Taka naman si Jelay ngunit tinanggap pa rin nito ang bulaklak upang hindi mangawit ang kamay niya sa ere. Sa akin to, Ron? Ito, Ron? Tanong niya. Hindi na siya makaisip ng sasabihin. Gusto na niyang umalis sa kahihiyan. Ramdam na ramdam niya ang pamumula ng kaniyang mga tenga. Oo Jelay, para sa'yo. Good night Ingat ka pag uwi. Sabi niya at mabilis na umalis. Habang naglalakad papunta sa kaniyang kotse ay nagtatalo na ang kaniyang utak. Hindi dapat siya umalis. Dapat ay kinalma niya ang sarili. Nagmumukha tuloy siyang bata gayong ang tanda-tanda na niya. Visit, visit, visit. Paulit-ulit na bulong niya sa sarili habang nasa loob na siya ng kotse. Pagsapit ng Sabado, hindi niya alam kung paano kakausapin si Jelay. Naiisip niyang hindi muna siya bibisita sa coffee shop. Ngunit, kaduwagan din yon. Liligawan niya si Jelay ngunit napatorpe niya. Anong klaseng manliligaw to? Habang abala siya sa pag-iisip ay bigla siyang nakatanggap ng text message. Si Jelay to. Hindi ba tayo magkikita ngayon? Sabi nito sa text. Napapikit siya. Siguro ay sign na ito ni Lord upang hayaan siyang makitang muli si Jelay bilang lalaki. Tinawagan niya ang number. Paano mo nakuha number ko? Tanong niya. Siya lang naman ang kumuha ng number nito at hindi niya binigay sa kanya. Sa Facebook page ng kumpanya mo. Humahagikik ito, natawa. Parang nakaginhawa siya ng maluwag at mabilis na inistok ang sarili sa Facebook sa isiping baka pangit ang litrato niya roon. Ngunit hindi. Gwapo siya at mukhang artista pa. Kung ganun, saan ba tayo magmi-meet? Balik niyang tanong. Ngayon ay naghahanda ng mga kasama ko sa organization. Magluluto kami para ipamigay. Ginagawa namin to buwan-buwan. Itetext ko sa yung location. Sabi nito. Masusunod. Gusto mo bang susundin kita? Napapapagit siyang tanong. Naku, hindi na. Malapit lang naman to sa amin. Sige na. At magbibihis na muna ako. Sabi nito bago tuluyang patayin ang tawag. Natanggap niya ang text ni Jelay. Kaya naman mabilis siyang nagbihis upang lumakad na. Pagdating niya sa venue ay bahay pala ito ng kasama ni Jelay. Si Jelay ang nagbukas ng gate sa kanya. Halika, nasa lubang mga kasama ko. Nakangiting sabi ni Jelay. Tuloy ay parang matatanggal na ang kaniyang puso sa bilis ng pagdibok dahil sa pamatay nitong ngiti. Tumango na lamang siya tsaka sumunod kay Jelay sa loob. Nagluluto kami ng kanin at adobo para sa feeding. Tuwing ganitong petsa ay ginagawa namin to kaya kabisado agad ng mga batang darating kami. Marami ang ginagawa namin kaya kung saan-saan lugar kami nakakarating. Kwento ni Jelay. Nag-aabangan ba kayo? Tanong niya. Oo naman. Minsan ay mga donations din kaming natatanggap. Ang organization na ito ay tutulong din sa mga nabibiktima ng baha at kung ano-ano pang natural disaster. Sabi nito. Napansin niyang may kalumaan ng bahay at hindi iyon ganun kalaki. Nawawari kaagad niyang hindi naman pala mayayaman ang miyembro ng organization. Naisip niya tuloy na kung sino pa ang walang-wala ay sila pa ang tumutulong habang ang nasa itaas ay wala man lang ginagawa ang iba sa kanila. Kung ganun, ay magdodonate ako. Ano bang mga kulang? Tanong niya. Tumigil si Jelay sa harap at nangiti. Mas okay din siguro kung makakapagbigay tayo sa kanila ng kahit simpleng mga damit. Oo nga naman. Dahil karamihan sa mga bata sa kalsada ay hindi nakakapagpalit. Dadagdagan na rin natin ng mga papel para kahit papano ay matuto silang magsulat. Sabi pa niya. Pero wala silang pampaaral eh.
Sabi ni Jelay. Ilang problema. Hindi ko rin naman siguro kakayaning pag-aralin silang lahat. Siguro mas mabuti ay kung kumuha na lang tayo ng guro na suswelduhan buwan-buwan upang turuan sila. Naisip niya. Pwede. Napatalon si Jelay sa tuwa. Halatang masayang-masaya itong maiisip silang magandang ideya. Ako nang bahala sa sweldo ng teacher. Nasa sweldohan natin. Sabi niya. Sigurado ka? Tanong nito. Oo naman. Hello everyone! Ito si Sir Ronaldo at nandito siya upang tumulong sa atin ngayon. Sabi ni Jelay sa mga kasamahan nito. Isa-isa namang nag-introduce ang mga kasama ni Jelay. May mga estudyante na kasama sa organization at nalaman din niyang volunteered lang pala ito para tumulong dahil wala rin naman silang malaking funds para gawin lagi ang ganito. Nabisi sila sa pagluluto ng pagkain para sa feeding. May isang grupo na pumunta sa palengke upang mamili ng mga school supplies ng mga bata. Pagkatapos ng lahat ay lumarga na sila patungo sa iba't ibang lugar kung saan alam nilang maraming mga bata ang nangangailangan ng kanilang tulong. Tulad ng sinabi nila, nag-release sila ng pagkain kasama ng mga school supplies. Kinausap din nila ang chairman ng 3 lugar na nakausap nila kung pwede ba nilang i-implement ang kanilang plano. Pumayag naman ng mga chairman at nag-volunteer pa nga na tutulong ang mga ito para sa monthly na bayad ng kukunin nilang tutor. Ang gagawin nilang academic program ay basics lamang ang ituturo ng tutor sa mga bata para kung maisipan man nilang mag-aral ay may mga alam na sila rito. Sarap sa pakiramdam. Nangingiting sabi ni Jelay habang naglalakad sila pauwi. Nilakad lamang nila ang apartment ni Jelay, sariwa naman ang hangin kapag ganitong gabi na. Gano'n mo nakatagal ginagawa to, Jelay? Tanong niya. Pareha silang kumakain ng ice cream habang nasa gilid ng kalsada. Nagsiuwian na rin ang mga kasamahan ni Jelay sa organization. Simula nung makapagtapos ako ng college at makakuha ng trabaho, wala nang mama ko since grade 4 ako. Ang papa ko naman ay nag-asawa ng babae at kinalimutan na siguro ko. Ang mga relatives ko, kaso ay nasa probinsya at sila ang gumagasto sa akin nung college pa ako. Kaya ngayon kahit papano ay nagkakasweldo ako sa trabaho, naisip kong tumulong sa mga nangangailangan dahil wala naman akong susustentuhan kundi sarili ko. May kaya naman ng mga relatives ko sa probinsya kaya ayaw nilang tanggapin ang bigay ko dahil siguro naiisip nilang mas kailangan ko yun. Paliwanag nito. Tumigil sandali si Ronaldo at naupo silang dalawa sa bench. Tanaw na tanaw rito ang kalawakan at napakainam ng gabi dahil hindi ganun kainit. Anong plano mo kapag pumasa ka ng LET exam? Tanong na pa. Maghahanap ng mapagtuturo ang school. Isa pa, gusto ko ring bigyan ng oportunidad ng mga bata sa lansangan na matuto at ako mismo ang magtuturo sa kanila. Mahalaga ang edukasyon. Karapatan nilang magkaroon ng access sa education. Kaya kung hindi yun maibigay ng kanilang magulang, ay ako na lang ang gagawa hanggat kaya ko. Kwento niya pa. Tutulungan kita. Seryosong sabi ni Ronaldo habang nakatingin dito. Si Jalay naman ay abala sa pagtingin sa kalawakan. Hindi na. Wala ka namang dahilan para gawin yun. Mas magiging proud ako sa sarili ko kapag alam kong sakripisyo ko ang lahat ng yun. Kung gusto mong tumulong ay hindi sa akin, kundi sa mga taong tutulungan mo. Humarap ito sa kanya at nagtama ang kanilang mga paningin. Hinding-hindi talaga kumukupas ang ganda ni Jelay. Para kay Ronaldo. Mas lalo itong nadadagdagan kapag may nalalaman siya tungkol dito. Habang buhay niyang mamahalin ang babaeng ito. Napakabuti mong tao, Jelay. Ngiti niya. Ikaw rin naman, Ron. Lahat ng tao ay may kabutihan. Sagot nito. Nagkwentuhan pa sila ng marami hanggang sa marating nila ang apartment nito. Paglipas ng 1 buwan, nakauwi na rin ang ama ni Ronaldo galing sa hospital at sa bahay na lamang ito nagpapagaling. Narito ang mga tita niya sa mansyon upang doon mag-dinner. Ron, bukas darating si Ava. Kailangan mo siyang sunduin sa airport. Sabi ng kanyang tita Sabi na ng si kanyang Lawrence. tita na Ang si nakakainis Lawrence. at pakialamera Ang niyang nakakainis tita ay kasalukuyan sila ngayong nasa lamesa at kumakain. May appointment ako bukas. Hindi pwede. Pagsisinungaling niya, alam na niya ang ibig sabihin nito lalo't business partners ang kaniyang pamilya at ang pamilya ni Ava. Kung hindi mo magawang i-cancel ay ako ang magpapakancel na lahat ng appointments mo. Istriktang sabi nito. Napakatahimik ng lamesa habang may kainang nagaganap. Lahat kasi ay takot sa tita niya. Ako ang CEO ng kumpanya. Wala kang karapatang gawin yun. Matigas na sabi niya. Ang pinakaayaw niya sa lahat ay yung itinuturing siyang bata.
Malaki na siya at hindi na dapat sinasabi sa kanya ang gagawin niya. Kung buhay lamang ang kaniyang ina ay hindi siya gaganituhin ng tita niya. Susunduin mo si Aba sa airport bukas, Ronaldo. Utos nito. Sa sobrang irita ni Ronaldo, ay pagalit siyang tumayo mula sa lamesa at pumasok sa kaniyang kwarto. Wala siyang narinig sa salita sa kanila. Dumiretso na lamang siya sa kwarto ng kaniyang ama na nagpapahinga. Kapag sinabi ka bang may napupusuan na akong gusto kong pakasalan ay susuportahan niyo ba ako? Tanong niya sa ama. Malungkot ang kaniyang boses. Anak, oo naman. Paniguradong kung buhay ang iyong ina ngayon ay yun din ang gagawin. Sabi pa nito, niyakap niya ang ama. Malayo ang ugali ng ama niya sa tita niya. Ang kanyang tita Lourdes ay kapatid kasi ng kanyang ina kaya malaki rin ang respeto niya rito kaya hindi niya ito magawang sumayin minsan. Kinabukasan, abala siya sa mga papeles sa kaniyang kumpanya nang bigla siyang makatanggap ng text message. Agad niyang binasa yon. Ron, I passed the board exam. Text message yon galing kay Jelay. Sobrang saya ng kaniyang puso nang mabasa iyon. Sa sobrang saya niya, ay iniwan niya ang opisina at pumunta sa malapit na bouquet of flowers tsaka pinili ang pinakamagandang bulaklak na may kasama pang mga chocolates. Ang tanging naiisip lamang niya ngayon ay si Jelay. Pagdating niya sa apartment, ay agad siyang nag-text kay Jelay na nasa baba siya ng gate. Bumaba naman ito sa gulat nang makita siyang may dalang bulaklak kasama ng chocolates. Ngunit sa sobrang saya ni Jelay ay napayakap ito sa kanya. Mugto ang mga mata nito. Sobrang sarap ng pakiramdam ni Ronaldo habang dinadamdam ang yakap nito. Sobrang saya ko, Ronaldo. Ang saya ko. Umiiyak na sabi nito nang kumawala sa yakap. Alam ko, kaya deserve mo to. Sabi niya at ibinigay kay Jelay ang mga bulaklak na may kasamang mga chocolates. Mas lalo tuloy na iyak si Jelay. Pinaakyat siya nito sa apartment. Kaunti lang ang space ng apartment na yon pero pwede na sa 2 tao. Sorry kung nakakaabala ako sa'yo. Ikaw lang kasi ang napagsabihan ko. Wala akong alam na pagsasabihan. Sabi pa nito. Pinaupo siya nito sa sofa dahil nagluluto raw ito ng kanilang kakainin. Walang problema. Sagot niya. Nagluto si Jelay ng kanilang makakain. Kare-kare habang siya ay abala sa pagtingin ng mga achievements nito na nakasabit sa kaniyang kwarto. Namamangha na naman tuloy siya. Nasa'yo na talaga lahat, Jelay. Seryosong sabi niya. Hindi ka sigurado. Tumatawang anya. Lumapit siya kay Jelay at tumulong sa paglalagay ng mga plato sa lamesa. Seryoso ako, Jelay. Pero hindi ako perpekto. Sagot nito. Alam ko. Pero para sa akin, ikaw lang lahat. Gusto kong lahat ng tungkol sa'yo. Seryosong sabi niya. Nakaharap si Jelay sa lamesa habang naglalapag ng mga plato ngunit natigilan ito dahil sa narinig. Dahan-dahan siyang humarap kay Ronaldo na seryosong-seryoso ang mukha. Salamat. Tila nagugulahan pang sagot nito. Kumain na tayo. Tahimik silang dalawang kumakain. Tanging ang ingay lamang sa TV ang nagsisilbing ingay sa pagitan nila. Anong balak mo ngayon? Tanong ni Ronaldo. Magsisimula na ako mag-apply. Ginagawa ko ng resume ko. Sagot nito. Nabalot muli sila ng katahimikan. Parehas malalim ang iniisip. Pagkatapos nilang kumain ay tumulong si Ronaldo na magligpit ng mga plato. Habang nasa sink si Jelay at naghuhugas ng pinggan ay biglang pumunta sa likuran nito si Ronaldo. Ramdam na ramdam ni Jelay ang mga paghinga ni Ronaldo sa leeg nito. Jelay, I like you. Natigilan si Jelay sa ginagawa dahil para sa kanya ay wala lang naman ang pag-imbita nito kay Ronaldo sa apartment. Buong akala nito ay kaibigan lamang sila kaya hindi nito ina-expect na ganito ang sasabihin ni Ronaldo. I really do, Jelay. Matagal ko nang gustong sabihin sa'yo. Dagdag pa nito. Humarap siya kay Ronaldo upang tingnan ang ekspresyon ng mukha nito. Seryosong seryoso ang mga mata at tila nanginginig ang kamay. Gusto kitang ligawan. Sa ngayon ay sobrang kababa ni Ronaldo dahil baka magalit si Jelay. Anong nagustuhan mo sa akin, Ron? Tanong nito. Kung nakikita mo lang nakikita ko, Jelay. Pati ikaw mahuhulog ka sa sarili mo. Seryosong sabi niya na nagpalambot sa puso ni Jelay. Hindi ko alam ang isasagot ko sa'yo, Ronaldo. I'm sorry. Sagot nito.
Naguguluhan pa kasi si Jelay at mukhang hindi alam kung ano ang ire-react. Okay lang. Bibigyan kita ng pagkakataon upang kilalanin ako ng lubusan, Jelay. Hindi kita mamadaliin. Sabi pa nito sa parehong boses. Nag-iwas ng tingin si Jelay at tahimik na ito ngayon. Malalim ang iniisip. Hindi nito may pagkakailang mabuting tao si Ronaldo ngunit hindi lamang siya handa at saka gusto nitong masigurado muna ni Ronaldo na gusto talaga siya nito. Umuwi si Ronaldo na may halo-halong emosyon ngunit isa lamang ang nasisigurado niya. Paninindigan niya ang sinabi niyang liligawan niya si Jelay. Pagdating niya sa mansyon ay napansin niya ang ingay at mukhang may salo-salo pa roon. Pagpasok niya ay nakita niya si Ava na tumutulong sa mga lutuin at mukhang ine-enjoy ang sarili. What are you doing? Tanong niya sa mga tao sa loob. Ano, Ron? Nandito si Ava kaya mag-celebrate tayo. Sabi ng kaniyang tita Lores. Magandang gabi, Ron. I miss you. Lumapit pa talaga si Ava at sinubukan siyang halikan sa pisngi ngunit umiwas siya. Ron, Ava is your fiancé. Suway ng kaniyang tita. Tita, matagal na yun. Sira ng engagement na yun at saksi ang mama ko ron. Inis na sabi niya sa mga to. Ron, pangarap ng papa mong makakita ng apo pero wala kang pinapakasalan. Alam nating pareho na kung nabubuhay ang mama mo ipipiliin niya si Ava para sa'yo. Dagdag nito. Huwag kang magsalita na parang mawawala ang papa ko. Isa pa, hindi ko pakakasalan si Ava dahil may nililigawan na ako. Pwede bang tumigil ka ng makialam sa buhay ko? Dahil hindi ikaw ang nanay ko. Hindi na talaga napigilan ni Ron ang sarili. Sawang-sawa na siyang itrato bilang bata ng kaniyang tita Lores. Ngunit malakas na sampal ang natamo niya galing dito. Sa akin ka ibinili ng mama mo, Ronaldo. Baka nakakalimutan mo yan. Si Ava ang pakakasalan mo. Hindi na lamang siya nagsalita at mabilis na umakyat ng kwarto. Naririnig niya ang paulit-ulit na pagtawag sa kanya ng tita ngunit hindi siya lumingon. Siya ang nagpapakain sa kaniyang ama tuwing gabi at ikakwento rin niya sa ama ang nangyayari sa pagitan nila ni Jelay. Mukhang boto naman ito kay Jelay ngunit ayaw niyang sabihin sa ama ang pagmamalupit na naman ng kaniyang tita Lores dahil ayaw niyang mag-alala ito sa kanya. Good morning. Bati niya kay Jelay na nasa counter. May dala siyang bulaklak kasama ang mga chocolates. Kinikilig na naman ang kasamahan ni Jelay sa trabaho. Gwapo naman ang maniligaw. Asar ng kaniyang mga kasamahan. Nag-abala ka pa. Halatang kinikilig na sabi ni Jelay kaya lalong natuwa si Ronaldo. Sus, pabebe pa to. Tumatawang asar ng mga kasamahan ni Jelay sa trabaho. Kaya naman mas lalong namula ang pisngi nito sa kahihiyan. Stop it na. Baka pagalitan ko kayo. Biro ni Ronaldo sa mga mapang-asar na kasama ni Jelay kaya naman napahagik-gik na lamang sila. Lumipas ang isang linggo na gano'n ang setup nila. Araw-araw siyang bumibisita sa coffee shop, minsan ay sa apartment nito upang magbigay sa kanya ng mga bulaklak, minsan pa ay may kasamang mga corning tula. Natatawa na lamang siya dahil sa nangyayari sa kanya. Binabaliw siya masyado ni Jelay. Maaari ka bang imbitahan sa bahay bukas? Tanong niya kay Jelay. Naglalakad sila ngayon dahil ihahatid niya si Jelay sa apartment. Para saan? May celebration ba? Tanong nito. Wala naman. Gusto lang kitang imbitahan para sa dinner. Sabi niya. Pero ang totoo ay gusto lamang nitong ipagyabang sa pamilya na may nililigawan na siyang mas better pa kay Ava. Gusto niyang ipagyabang si Jelay. Sabado naman bukas kaya pwede. Ngiti niya. Para na naman tuloy siyang nanalo sa loto dahil sa narinig. Kinabukasan tuloy ay siya ang nag-lead na magluto ng mga pagkain. Mabuti ay wala rito si Ava. Nandoon pa rin ang kanyang tita Loris at ibang mga pinsan dahil sila ang magbabantay sa ama tuwing oopisina siya. Isa pa, tradisyon na ng kanilang pamilya na nagtitipon-tipon sila tuwing may sakit ang isa sa kanila. Para saan ang pagluluto mo ron? Para kay Ava ba to? Tanong ng tita niya. Hindi siya sumagot. Galit pa rin siya sa tita nito at mas lalong nabubwisit siya kapag naririnig ang pangalan ni Ava. Paglipas ng 30 minuto ay sinabihan niya ang mga katulong na bantayan muna ang mga pagkain at huwag iserve hanggat hindi pa siya dumarating. Sa ngayon kasi ay sasabay ang kanyang ama na kumain sa lamesa dahil naka-wheelchair naman ito ngayon at medyo gumagaling na kahit papano.
Pinuntahan niya si Jelay. Excited na siyang ipakilala ito sa ama. Ngunit si Jelay ay kinakabahan. Naiisip nitong baka hindi siya magustuhan ng pamilya ni Ronaldo. Bigla ay may nakasabay silang kotse papasok sa loob ng mansyon. Hindi ito pamilyar. Bumaba kaagad si Ronaldo ng kotse upang pagbuksan si Jelay. Bigla ay bumaba rin si Ava sa kotse na nakasabay nila. Nakatingin si Ava sa magka-holding hands ng kamay nilang dalawa. Hindi iyon pinansin ni Ronaldo at pumasok na lamang silang dalawa ni Jelay. Ron, kinakabahan ako. Bulong ni Jelay. Alam nitong mayaman si Ronaldo ngunit hindi nito inaakalang ganito pala kayaman si Ronaldo basin lamang sa mansyon nitong bahay. Nandito lang ako, Jelay. Sabi niya at mas lalong hinigpitan ang hawak ni Jelay. Ang kaninang maingay na lamesa ay tahimik nang dumating si Ronaldo kasama si Jelay na awkward na nakangiti. Everyone, Papa, ito si Jelay. Ang lagi kong kinakwento sa inyo. Inimbita ko siya ngayon. Pakilala ni Ronaldo sa lahat. Napangiti ang ama ni Ronaldo nang makilala si Jelay. Magandang dalaga. Totoo nga ang kwento mo sa akin, anak. Tumatawang sabi nito. Inayos ni Ronaldo ang upuan para kay Jelay sa tabi niya. Magandang gabi po sa inyong lahat. Bati nito sa kanilang lahat. Ito ang unang beses na bibisita kasi ito sa bahay ng lalaki kaya hindi talaga nito alam kung anong gagawin. Good evening. Nakangiting bati ng batang pinsan ni Ronaldo, si Star. Star, kumain ka na riyan. Galit na sambit ng tita ni Ronaldo. Mukhang nagalit ito dahil sa pagbati ni Star kay Jelay. Nililigawan ko siya, tita. Sana maging mabait ka sa kanya. Istriktang sabi ni Ronaldo sa tita niya. Ava, my favorite. Imbes na sagutin siya ni Loris, ay mas napili nitong batiin si Ava na kakapasok lamang sa mansyon. Maganda ang dating at mukhang artista. Alam kaagad ni Ronaldo na si Loris na naman ang nag-imbita sa babaeng ito. Wala rin naman kaso yon dahil dati na itong ginagawa ni Ava lalo noong sila pa ni Ronaldo ang engaged. Naguguluhan na si Jelay. Nararamdaman niyang na-out of place siya. Kaya na. Bulong ni Ronaldo sa kanya. Ngumiti naman siya. Si Ronaldo na rin ang kusang naglagay ng mga pagkain sa plato nito. Ano naman ang pinagkakaabalahan mo sa buhay ngayon? Ano nga ang pangalan mo? Jelly? Tanong ni Loris nang maupo sa tabi nito si Ava. Jelay po. Sa ngayon ay nagtatrabaho ako habang naghihintay na may tumanggap sa aking school. Ngumiti ito. Ang sama ng tingin ni Ronaldo kay Loris at Ava dahil naiisip niyang may masamang pinaplano na naman ng dalawang to. School? Bakit? Magmamap ka ba ron? Natatawang tanong nito. Loris. Ang ama ni Ronaldo na ang pumigil sa pakialamerang babae. Tita, licensed teacher si Jelay. Pigil na galit na sabi ni Ronaldo. Nagtataray na namang kumain lamang si Loris. Habang si Jelay ay tuluyan na ngang nawalan ng ganang kumain. So, Jelay, anong plano mo? Tanong ni Ava. Plano? Sa ngayon focus ako sa paghahanap ng trabaho. Sagot ni Jelay. Jobless ka pala. Gusto mo bang ako ang maghanap ng trabaho para sa'yo? Nakangiti pang sabi ni Ava. Ava, enough. Jelay, gusto mo bang sumama sa kwarto ko? May papakita lamang ako sa'yo. Sabi ni Ronaldo na pinipigilang magsalita si Ava. Tumango naman siya bilang pagsang-ayon. Pagdating nila ng kwarto ni Ronaldo ay kinuha nito ang isang painting. Surprise! Sabi niya at hiniharap kay Jelay ang painting. Litrato ito ni Jelay habang nasa gilid ng kalsada noong una niya itong nakita. Nakangiti, naka-side view habang inililipad ng hangin ang buhok. Napakaganda. Ikaw ang nagpaint nito? Hindi makapaniwalang tanong ni Jelay. Oo naman. Hindi ka siguro maniniwala pero dito kita unang nakita. Dito ako na love at first sight sa'yo. Kwento niya. Love at first sight? Tanong pa nito. Hindi mo rin siguro maalala nung sabay nating binigyan ng matandang pulubi. Ibinigay mong lunchbox habang nagamot naman ako ng pera. Humarap ka sa akin at ngumiti. Simula nun ay ang hirap mo nang kalimutan. Dagdag nito. Pasensya na hindi ko naalala. Pero pamilyar ang mukha mo nung magkita tayo. Kwento naman ito. Ang ganda mo, Jelay. Sa labas at panloob. Hindi niya maiwasang sabihin. Parang piniga naman doon ang puso ni Jelay. Salamat. Niyakap niya ito ng mahigpit. Pasensya ka na, sa tita ko. Ganun talaga yun. Huwag mo sana siyang pakikinggan lagi. Nandito lang ako.
At si Papa? Sabi niya. Ayos lang. Ngumiti naman si Jelay. Pagkatapos ng kanilang kaunting kwentuhan ay bumalik na sila sa lamesa. Tapos nang kumain ng iba sa kanila, ang ama ni Ronald ay nasa sofa na ngayon. Teka lang, sagutin ko muna to. Sabi ni Ronald nang mag-ring ang cellphone nito. Tanging sina Ava, Star, Loris at siya lamang ang natitira sa lamesa. Tita, water po. Reklamo ni Star dahil naanghangan nito sa pagkain. Hello baby, wala ng water. Sabi ni Loris na mukhang walang pake kung maanghang ang nakain ng bata. Ubos na rin ang nasa pitchel. Wala pa ang mga maid sa paligid kaya si Jelay na ang kumuha ng tubig na paniguradong nasa ref lang naman. Pagbalik niya sa lamesa ay agad nitong binigay ang tubig sa bata. Sakto at dumating na rin si Ronaldo mula sa labas. Thank you po Ate Jelay, sabi ni Star. Ngumiti na lamang si Jelay tsaka tumuloy sa pagkain. Pagkatapos ng kanilang kainan ay nasa sofa na sila Jelay kasama ang ama ni Ronald. Anak, huwag ka mananakit na babae ha. Magagalit ako. Biro ng ama niya. Pa, hindi ko po sasaktan si Jelay. Mahal na mahal ko ang babaeng to. Mas lalong humigpit ang hawak niya sa kamay ni Jelay. Ikaw, Iha. Ikaw ang unang babaeng pinakilala sa akin ng anak ko. Sana aalagaan mo rin ang anak kong to. Strict lamang ako minsan pero batak magmahal. Tumatawang biro ng matanda. Hindi ko po kayang manakit ng damdamin ng tao, sagot ni Jelay. Ngayon, naiintindihan ko na kung bakit gustong gusto ko kanitong anak ko. Mas lalo itong natawa. Namumula naman ang tenga ni Ronaldo. Mabait po ang anak ninyo. Marami siyang natutulungan. Mabuti po siyang tao, sagot ni Jelay. Nagpapasalamat ako at nakita mo yun, Iha. Sabi pa nito. Nagkwentuhan pa sila tungkol sa maraming bagay hanggang sa mag-alas 9 kaya naisipan kaagad ni Jelay na umuwi. Bakit hindi ka lamang matulog dito, Iha? Tanong ng ama ni Ronald. Nako hindi na po. May naghihintay po sa aking trabaho sa bahay. Balusot nito. Dahil ang totoo'y ayaw nitong matulog dito dahil hindi pa naman sila ni Ronaldo. Habang papalabas ng mansyon ay biglang lumabas si Ava na mukhang aligaga at may hinahanap. Nawawala ang singsing ko! Halos milyon ang halaga nun dahil pure diamond. What? Saan mo ba nilapag? Tanong naman ni Loris. I don't know, tita. Siguro naiwan ko sa kusina nung naghahanap ako ng fruit sa may tabi ng ref. Pero nawawala doon. Umiiyak pang sabi nito. Sino bang pumunta sa kusina? Paano naman doon nawawala, Ava? Singit ni Mr. Florent. Si Jelay. Oo, kanina pumunta siya sa kusina para ikuha ng tubig si Star. Turo ni Ava kay Jelay. Kunwari namang gulat na gulat ang ekspresyon ng mukha ni Loris. Ano ba, Ava? Tumigil ka na nga sa pang-iimbento mo? Kay Jelay mo pa isisisi ang singsing mo? Hindi na napigilan ni Ronald ang sarili. Okay lang, Ron. Ipapakita ko na lamang sa kanilang bag ko para malinis ang pangalan ko. Totoong pumunta ako sa kusina, sabi ni Jelay. Good. Akin ang bag mo, sabi ni Ava at lumapit pa talaga kay Jelay na parang atat kunin ang bag. Sinimulan nitong isa-isahin ang laman ng bag. Kampante si Jelay na wala itong mahahanap doon dahil wala naman itong kinuha. Oh my gosh! Sinungaling ka na nga. Magnanakaw ka pa. Nagulat ang lahat dahil sa sinabi ni Ava. Natagpuan kasi nito ang singsing na may malaking diamond sa taas sa bag mismo ni Jelay. Teka, hindi ko kinuha yan. Maniwala kayo sa akin. Sabi kaagad ni Jelay. Naluluha na ito. Hindi nito alam paano napunta sa bag ang singsing. Sinungaling ka? Siguro kaya ka sumama dito kay Ron upang manakawan siya. Ano pa bang mga ninakaw mo rito, ha? Aktong kakalkalin nitong muli ang bag ngunit pagalit na kinuha ni Ronaldo ang bag sa kamay ni Ava. Enough, Ava. Hindi yan gagawin ni Jelay. Kilala ko siya kaysa sayo. Tigilan mo na yung pagiging delusyon mo. Inis na sabi ni Ron. Delusyon? Ron? Hindi mo ba nakitang nasa bag niya nahanap ang sigsing? Pwede paliwanag mo paano napunta sa bag niya. Si Loris na ngayon nung nagsalita. Hindi na kinaya pa ni Jelay. Inagaw na lamang nito ang bag kay Ronald, tsaka tumakbo palabas ng mansyon nang may kasamang paghikbi. Sobra-sobra na para sa kanya, hindi naman ito nagnakaw. Jelay, teka lang, ihatin na kita. Walang grab na ganitong oras. Habol ni Ron dito. Humarap ito na umiiyak at nasasaktan. Hindi ako kumuha nun, Ronaldo. Hindi ko alam paano napunta yun dun. Alam ko, naniniwala ako sa'yo, Jelay. Halika na, ihahatid na kita.
Marahang sabi ni Ronaldo, tsaka ito niyakap. Doon lamang ito nakakalma at sumama sa kaniya patungo sa kotse. Tahimik silang dalawa habang nasa biyahe. Malalim ang iniisip ni Jelay ay ayaw rin sirain yun ni Ron. Naiisip niyang baka kailangan lang nito ng oras. Pagdating sa apartment ni Jelay ay wala pa rin itong imik. Ron, I'm sorry. Sabi ni Jelay na ipinagtaka ni Ronaldo. Ay no, hindi mo ginawa yun. Naniniwala ako sa'yo. Ulit ni Ron. Aakyat na ako. Sabi nito at saka na tumalikod. Ni hindi man lang nagpaalam ng maayos. Hinayaan niya muna lamang ito dahil naiisip niyang baka kailangan lamang ni Jelay ng oras. Kakausapin niya rin ito bukas. Kinabukasan, nabisi siya sa kumpanya kaya gabi na siya nakapunta sa apartment ni Jelay. Ngunit kanina pa siya sa labas ng pinto ay wala pa ring sumasagot sa kanya. Sinubukan din niyang tawagan ng number ni Jelay ngunit unattended ito. Naiisip niyang baka busy o kaya deadbat. Iho, umalis kanina yung nagre-renta dyan sa room 6. Sabi ng landlady nang mapansin kanina pa nandoon si Ronaldo. Parang nabingi si Ronaldo sa narinig. Umalis? Hindi ba niya sinabi kung saan siya pupunta? Anong ibig mong sabing umalis? Umalis? Tumigil na siya magrenta rito. Hindi ko alam kung saan siya pumunta. Sabi nito tsaka agad nang umalis. Mabilis ay pumunta na naman siya sa kung saan ito nagtatrabaho ngunit sabi rin ng mga kasamahan nitong nag-resign daw kaninang umaga. Pati nga raw sila ay nagulat. Wala rin daw itong sinabi kung saan ito pupunta. Para siyang tinakasan ng kaniyang magiging bride dahil sa nangyari. Bumalik ang nagagalit niyang ekspresyon. Galit na galit siya kay Loris lalo na kay Ava dahil nalaman niyang nilagay pala ni Ava ang singsing sa bag ni Jelay, sabi ni Star dahil nakita yun ng bata. Sa sobrang galit ni Ronaldo ay tinanggalan niya ng karapatan ang pakialamerang auntie na pumunta sa mansyon at tumapak sa kumpanya. Si Ava naman ay wala nang mukhang maiharap pa kay Ronald dahil seryoso siyang magagawa niyang saktan si Ava kapag nagpakita pa ito sa kanya. Papa, si Jelly lang po ang gusto kong pakasalan. Naiiyak na sabi nito sa ama. Naiintindihan ko anak. Marahil ay nasaktan siya dahil sa naging trato sa kaninang auntie mo. Hanapin mo siya anak. Siyang gusto ko para sa'yo. Sabi ng ama niya. Paulit-ulit siyang tumango. Hanapin ko siya pa. 2 buwan ang lumipas. May isang babaeng nag-apply sa kaniyang kumpanya at pamilyar ang itsura nito. Ito nga, si Bea, ang kasama sa organization ni Jelay. Mabilis ay hinabol niya ang aplikante. Nakilala rin naman agad siya ni Bea. Bea, natatandaan mo ba ako? Tanong rito. Sir Ron? Oo naman po. Masayang sabi nito. Hindi na siya nagpaligoy-ligoy. Agad niyang tinanong kung ano ba nito saan ngayon si Jelay. Nang malaman niya kung saan ito nagtuturo ay hindi na siya nagdalawang isip pa at pinuntahan ng school na pinagtuturuan ni Jelay. Sakto dahil nagsisilabasan ng mga batang estudyante nang makarating siya. Isa itong school na malapit sa dagat, kaya naiintindihan na niya kung bakit napili rito ni Jelay. Sariwa ang hangin at malayo sa toxic na city. Tumibok ang kaniyang puso nang makita si Jelay na suot ang uniformeng pangguro. Paglabas nito ay nagtama ang kanilang paningin. Agad na nag-iwas ng tingin si Jelay at dumaan sa ibang direksyon upang hindi ito makasalamuha. Wait Jelay, kausapin mo ko. Habol niya rito. Ron, ano ginagawa mo rito? Tanong nito rito. Inahanap kita Jelay. Dito lang pala kita matatagpuan. Sabi niya. Bakit mo gagawin yun? Tanong nito. Dahil mahal kita Jelay. Seryoso ako. Mahal na mahal kita. Kung hindi mo yun makita sa akin, papatunayan ko. Kahit abutin pa ako ng 2 taon. Papatunayan ko lang sa'yo yun. Seryosong sabi niya. Dinala siya ni Jelay sa likod ng school kung saan may isang maliit na restaurant. Tanaw ang karagatan. Kasalukuyan silang nakaupo ngayon sa gilid. Jelay, alam ko na ang totoo. Si Star yung bata. Sinabi niya sa akin yung totoo. Nilagay ni Ava yung singsing sa bag mo. Pangako, hindi na lang makakalapit sa'yo. Bigyan mo lang ako ng chance ulit, Jelay. Nagmamakaawa na ang boses niya. Parang naiiyak na naman tuloy si Jelay. Nasaktan lang ako nun, Ron. Nasaktan lang ako dahil sa agwat natin. Ikaw ang langit at ako ang lupa. Nang bumisita ako sa inyo, naisip ko kagad na maraming manghuhusga sa atin. Grabe yung tingin nila sa atin. O sa akin. Hindi porke mahirap lang ako. Pumapatak na ang luha sa mga mata nito.
Hindi yan totoo, Jelay. Mahal na mahal kita at kaya kong isakripisyo ang lahat ng oras ko sa'yo. Ikaw ang tumulong sa akin. Ikaw ang nagpamulat sa akin, Jelay. Ikaw ang lahat para sa akin kaya hindi kita kayang pakawalan. Pakiusap, bigyan mo ako muli ng chance. Dagdag niya. Ron, hindi ako galit sa'yo. Ayoko lang madumihan ka tuwing kasama ako. Sabi nito, tuloy-tuloy ang pagpatak ng luha. Madamihan? Jelay, hindi ka madumi. Ikaw ang pinakakakaibang babae na kilala ko. Higit pa sa ginto. Ikaw ang babaeng bumukas sa aking puso, Jelay. Hindi ka magiging madumi. Paparusahan ko lahat ng malalaman kong itatrato kang hindi tama. Seryosong sabi niya. Ron, Jelay, magsisimula ako. Paghihirapan kita. Ikaw ang gusto ko, Jelay. Kaya paghihirapan kitang muli. parang may mga paru-parong nagsisiliparan sa tiyan ni Jelay nang marinig iyon. Ron, gusto kita. Pero malayo ako sa'yo. Pag-amin nito. Jelay, botong-boto sa iyong papa ko. Hindi ako malayo, ikaw ang inaabot ko. Tumayo siya at lumapit sa kinauupuan nito. Ron, ayokong pagtawanan kanila kapag kasama ko. Sabi nito. Walang gagawa nun. Hindi nila magagawa yun sa'yo, pangako. Sagot niya. Ron, mahal din kita. Tuluyan, itong nanghina at pumatak ang mga luha nito. Mahal na mahal kita, Jelay. Sagot niya at inayos ang buhok nitong inililipad ng hangin. Hindi niya napigilan ng sarilit na halikan kaagad niya si Jelay. Pagkatapos ay niyakap niya ito. Sa isang yakap na iyon ay parang naramdaman ni Jelay na nasa isang komportableng tao ito. Galit ay nawala. Parang sa isang yakap na ito ay nasagot lahat ng mga katanungan nito. Wala na itong pakialam sa sasabihin ng iba pang mga tao. Nahihirapan din ako sa ginawa ko, Ron. Pero ngayong nandito ka na, wala na akong makitang dahilan para takasan ka pa. Mahanap mo lang din pala ako. Tumatawang sabi ni Jelay. Huwag mo akong subukan. Huwag mo nang subukan. Sagot ni Ronaldo. Dumaan ang 2 taon. Masaya silang nakasal at biniyayaan ng isang anak na babae. Mabuti at naabutan muna iyon ni Mr. Florent bago na maalam sa mundo. Malungkot nang mawala na ang ama ni Ronaldo'y kahit papaano ay natupad naman ang pangarap nitong makakita muna ng apo bago mawala. Sa sumunod na taon ay naging 3 na ang anak nila. Hindi pa rin sila tumigil na tumulong sa mga taong nangangailangan. Hanggang sa paglaki ng kanilang mga anak ay isinulong nila ang naudlot na organization ni Jelay kaya mas marami silang natutulungan. Hindi man perpekto ang kanilang pamilya ay alam nilang Ronaldo at Jelay na walang makakapaghiwalay sa kanilang pamilya. Patuloy silang magmamahalan at lalaban sa kahit na anong hamon sa buhay.